Praise the Lord! Magandang buhay po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa ating online Sunday service sa araw na ito. Today, may mahalagang nais ituro sa atin ng Diyos. And this is the serious matter concerning sa mga huling araw. So pinamagatan ko po ang ating mensahe, be watchful of the changes of the last days. Sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Diyos ayon sa panulat ni Apostol Pablo sa aklat ng unang Tesalonica chapter 5 verse 1 to 8. Ito po ang salita ng Diyos. Verse 1, mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Verse 3, kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang sakuna. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Verse 4, ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip at di tulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao, at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Verse 8, ngunit dahil tayo'y sa panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at ang pag-ibig, at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Praise the Lord! Tunay po na pinagpala na ng Diyos ang kanyang banal na salita. Tayo po ay sama-samang manalangin. Our Heavenly Father, this day we would like again to praise you and glorify your holy name. Forgive us sa aming pong mga kasalanan at bigyan mo kami ng karunungan to study your words. Empower me, O Lord, once again. And please reveal to your people. Talk to each and every one, O God. I ask and pray, O Lord, that your power ay makagawa ang iyong salita sa aming buhay. Panginoong Hesus, sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang iyong salita. Bigyan niyo kami ng kaliwanagan na amin pong mapakinggan ang inyong dakilang kapahayagan. Panginoong Hesus, kailangan ko po ang iyong karunungan, ang iyong kalakasan, at ang iyong biyaya sa aking pangangaral, not in the power of my flesh, but in the power of your Holy Spirit. Thank you so much, Father. I claim victorious service. Salamat po sa iyong presensya. In Jesus' name, Amen. Kapatid, mga minamahal, dapat na maging aware, watchful, at handa tayo lagi. Bakit? Dahil sinabi na ng Biblia na ang mga huling araw ay mahirap. Ibubuhos ni Satanas ang kanyang galit gamit ang mundo at ang mga tao nasa ilalim ng kanyang impluwensya. Kaya sabi ng 1 John chapter 2 verse 15 to 17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Verse 16, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Verse 17, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Bilang mga mananampalataya, let us be the salt and light of this world. Bakit po? Dahil ikaw at ako ay kailangan ng mundong ito, ng sanlibutang ito. Dahil malapit nang dumating si Jesus. Dapat tayo maging aware dito. Sinasabi sa atin ng utos na ito ang tungkol sa pagiging mapagbantay sa mga pagbabago sa mga huling araw. Dahil sa mga huling araw, may mga mananampalataya mawawala ang kanilang unang pag-ibig sa Panginoon. Manlalamig ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pag-ibig sa Panginoon. May mga mananampalataya na matatangay ng dyablo, ng agos ng mundo. They are compromising. They are living in the lust of the flesh.
and the lust of the eyes, and the pride of life. Iiwan nila ang Diyos. May mga mananampalataya, ayaw na nila makinig ng katotohanan, ng salita ng Diyos. Darating yung panahon, may mga ilang simbahan na hindi na rin ipinapangaral ang impyerno. Sa mga hindi mananampalataya naman, may mga digmaan, rumors of wars. Okay? Nagkukulang na sa pagmamahal at may namumuhay na sa kasalanan o makamundong pamamaraan. Alam niyo po, hindi po gusto ito ng ating Panginoon. But it is your choice. It is our choice, kapatid, na dapat piliin natin ang buhay, ang pagpapala, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kaya kang iligtas sa anumang sitwasyon. Amen? Hallelujah! As Christian, we should be watchful sa mga nagaganap sa ating paligid, sa ating bansa, sa buong mundo. Bantayan din ang iyong pananampalataya, kapatid. Ang iyong relasyon sa harapan ng ating Panginoon. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, fight the good fight of faith, kapatid. No matter what, come what may. Amen po? Keep watching, dahil maraming magbabago sa mga huling araw. Sinasabi sa Revelation chapter 22 verse 11, may magpatuloy sa pagpapakasama ang masasama, magpatuloy sa pagpapakarumi ang marurumi. May mga palatandaan din po sa mga nature, sa kalikasan. Okay? Nandyan yung mga tidal waves, mga lindol, climate change, kaya nagbabago po ang klima or global change. Kapatid, mga minamahal, pinapaalalanan tayo ngayon ng salita ng Diyos upang maging matalino tayo at malaman natin kung ano ang dapat nating gawin sa mga huling araw. Marcos chapter 13 verse 32 to 37, sinasabi, ngunit walang nakakaalam ang araw o unang oras na iyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Verse 33, mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Verse 34, ang katulad nito ay isang taong maglalakbay sa malayo. Iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga alipin. Binigyan niya ng bawat isa ng kanya-kanyang gawain at inutusan niya ang tanod na magbantay. Verse 35, gayon din naman, magbantay kayong lagi dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Ito'y maaring sa takip silim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kay sa umaga. Verse 36, baka siya'y biglang dumating at maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo. Today, sa mga pagbabago na nangyayari, what is the best way to deal with the last days? Una, be alert and self-controlled. Okay, 1 Thessalonians chapter 5, verse 6 to 7. Kaya nga, kailangan tayong manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip, at di tulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao, at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Verse 8, ngunit dahil tayo ay sa panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig, at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Sa panulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, sinasabi niya maging alerto. Alert means to be watchful and always aware of what is going on around. Self-control is a tool for watchfulness. Okay, sinasabi sa Scripture, so then, let us not be like others who are asleep, but let us be alert and self-controlled. Ang pagpipigil sa sarili or self-control is one of the fruit of the Spirit. Okay? Iyan yung pinakahuli na bunga ng Espiritu. Galatians chapter 2 verse 22 and 23. Okay? Self-control can also be a tool for action. Pwede natin mapag-usapan ang mga teorya, ideas, mga plano, ngunit maliban kung hindi tayo kumilos, tayo ay gumagawa lamang ng ingay. Self-control, kapatid, is a step in taking action. Yan ang mananampalataya, doers of the word. Pinapakita ang pananampalataya. Faith is action.
1 Peter chapter 1 verse 13, therefore, prepare your minds for action. Be self-controlled. Set your hope fully on the grace to be given you when Jesus Christ is revealed. Being disciplined in our minds, our hearts, souls, and bodies prepares us to be people who are called to action. Kaya ang Christian, a man of faith, ay doers ng salita ng Diyos. Tama po ba? Self-control can also be seen as a tool for prayer. The greatest discipline we can ever be part of is that of prayer. Okay? Maraming buhay ng mga tao ang napapahamak, nawawasak, kahit sa isang sandali ay kulang sa self-control o ang pagpipigil sa sarili. Okay? Ang pagpipigil sa sarili ay nagpapanatili sa atin na alerto at handa. Kaso may mga tao na bangga lang, nasagasaan lang konti yung sasakyan, pumapatay na ng tao. Hindi lang nakasingil ng utang, pumapatay na rin po ng tao. Kung ano na ang ginagawa. Hindi niya lang nakuha yung pabor na gusto niyang mangyari. Nagagalit na. Mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, mapagbantay po tayo. 1 Peter chapter 5 verse 8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang leyong umaatungan at ali-aligid na naghahanap ng masisila. Sa ibang translation, malalapa. Ang mga nagbabantay dito ay nanatiling alerto, kapatid. Spiritually alive and active. Hallelujah! Mahalaga na maging alerto ka, aware kung ano ang nangyayari sa paligid upang tumugon sa tamang paraan. Tama po ba? Hindi natutulog. Ina-anticipate ang mga mandaragit. Attentive sa mga warnings or babala. Iniiwasan ang mga hindi secured na lugar at bagay. At laging handa. Ang pagpipigil sa sarili ay tumutulong sa atin na labanan ang tukso. At maiwasan ang pagsunod ng mga bagay sa mundong ito. Kaya wag na wag po natin pakamamahalin ang mundong ito. Mas higit pa nating pagsumakita na tayo pagharian ng Diyos. So dapat lang, kapatid, na i-practice natin ang self-control sa ating buhay. Not out of duty for Christ, but out of love for Him. Sad to say, too many of us love ourselves more than we love Jesus. Self-control. The last days are marked with self-indulgence. Pagpapakasaya sa sarili. Wala nang ibang iniisip o inaatupag kundi ang pansariling pakainin ng laman, ang pita ng laman. Lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life. Gusto ng maraming tao sila lang ang makilala. Nasa posisyon. Luke chapter 21 verse 34. Ang katakawan, paglalasing, at kabalisahan sa buhay na ito ay alisin ninyo sa inyong isip. Mag-ingat kayo at baka bigla kayong abutan ng araw na iyon. As Christian, we must consider, mga minamahal, ang pagtatakda ng mga personal na limitasyon. Maging ang kapangyarihan ng maling pagnanasa. Discipline is the key, is a must. Kailangan natin, mga minamahal. Proverbs chapter 25 verse 28, like a city whose walls are broken down is a man who lacks self-control. In other words, sa madaling salita, kung wala tayong self-control, hinahayaan natin ang mga hadlang at maaring salakayin tayo ng sinumang kaaway. Kaya maging alerto tayo, maging self-control tayo. Maraming isinulat ni Apostol Pablo about self-control at ipinakita pa niya ito sa ilan sa kanyang pangangaral. Okay? Sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 24, verse 25. Nang magpatuloy si Pablo ng pagsasalita tungkol sa pagiging matuwid, pagpipigil sa sarili, at sa darating na paghuhukom. Okay? Ang pinakaunang bagay na tutulong sa atin na i-cultivate o linangin ang ating sarili pagdating sa self-control is knowing the Word of God. Kapatid, huwag tayo magsawa na pagbulay-bulayan, i-meditate ang salita ng Diyos. I-treasure natin, pahalagan po natin ang salita ng Diyos. Because everything will pass away in this world.
But the Word of God ay patuloy naman na natili magpakailanman. Hallelujah. 1 Peter chapter 4 verse 7, the end of all things is near. Therefore be clear-minded and self-controlled so that you can pray. Remember this, self-control is a gift of the Holy Spirit to us. Kaya regalo po yan sa atin ng Banal na Espiritu. Dahil ang Banal na Espiritu, mga minamahal, ay nagbibigay ng salita ng Diyos na naghahayag ng kalooban ng Diyos. Kung wala ito, walang sino man makakaalam kung ano ang tama o kung paano kumilos. Dahil ang Banal na Espiritu ng Diyos ang nakakasaliksik ng nilalaman ng puso't isipan ng tao. Tama po ba? The best way to deal in the last days, secondly, put on faith and love as breastplate. 1 Thessalonians chapter 5 verse 8, but since we belong to the day, let us be sober, putting on faith and love as a breastplate, and the hope of salvation as a helmet. Faith means to believe. Sa mga huling araw kasi, dito natin makikita ang lalim, ang lawak, o gaano kalakas ang pananampalataya. So, isuot mo ang baluti ng pananampalataya, kapatid. Sa paanong pamamaraan, pastor? Live according to God's Word. Mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Pick the right choices. Piliin ang mga tamang pagpipilian. Huwag na huwag mong baliwalay ng katotohanan. Dahil the truth will set us free. Sagrado yan, mga minamahal. You know already the truth, and yet, binabaliwala mo, malaking pananagutan mo yan sa Panginoon. Panghawakan ang alam mong totoo sa kabila ng pag-reject sa iyo ng iba. Kapatid, sa mga huling araw, mahalaga ang pagmamahal. Mahalagang pananampalataya. Mahalaga ang mayroon kang personal conviction. Kaya putting faith and love is powerful armor. Magkapatid yan hindi pwedeng mawala ang isa. The last days are marked with the cooling of love. Okay, mayroon talaga manlalamig ang kanilang pag-ibig. Never forget your first love, kapatid. Always consider to love God and love your neighbors. Tama po ba? Paul encourages us to put on the breastplate of faith and love. Ang pananampalataya ang nag-aanyaya sa atin na magtiwala ng ating tunay na pagkatao ay ang minamahal ng Diyos. Ito ang nais ng Diyos, na yakapin natin, i-embrace natin. Kaya itatak natin sa ating mga isipan, mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Faith pushes us toward the openness of new possibility, new opportunity, and new privilege instead of closed doors. Love invites us into the mutuality that rests at the heart of all good relationships. Okay, ang pag-ibig din ang nagtutulak sa atin na maging mahina minsan para makita ng ibang tao kung sino talaga tayo. Pero hindi, dapat firm ang ating paninindigan, ang ating pag-ibig, ang ating pananampalataya. Kaya ang idea ni Apostol Pablo about armor is not a barrier at all, but a bridge connecting us to each other in all people to God. Hallelujah! Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, kung sino talaga tayo, this is our true identity. Okay? Ang pananampalataya at pagmamahal, panghihikayat at pagpapatibay, ang mga bagay na ito ay nagpapahintulot sa atin na magningning sa sarili nating katotohanan na ibinigay ng Diyos. Hallelujah! Let our life be shining unto the Lord and to others. Praise the Lord, binabago niya ang buhay natin, ang ating mga pananaw. Hallelujah! Dating madamot ka, pero ngayon, dahil nabubuhay ka sa pag-ibig ng Diyos, nagiging mapagbigay ka na. Nagiging matulungin ka na. Dati, kunting bagay lang, nagagalit ka na, nang-aaway ka na. Pero ngayon, may self-control ka na. Dati, mayabang ka. Pero ngayon, may mababang loob ka na. Okay? Dating maraming bisyo. Pero ngayon, binagong buhay na ng Diyos. Na-transform to become a transformer. Hallelujah! Alam po ninyo, nabubuhay tayo sa isang mundong ito
na nakahilig sa panghihina ng loob. Kaya yung disappointment, discouragement, kagaya po ngayon sa ating gobyerno, magulo. Kaya bilang mananampalataya, mahalaga yung parte natin ay panalangin natin ang ating gobyerno, ang ating bansang Pilipinas. Sinabi ni Haring Solomon sa Chronicles chapter 7 verse 14, "If my people who are called by my name shall humble themselves and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven, I will forgive their sins, I will heal their land." Kaya huwag tayo magsawa, kapatid, na ipanalangin ang ating bansa kasama ang ating gobyerno, ang mga namumuno sa atin. Our country needs God. We need revival. We need healing. Pag-pray po natin na palaging basbasan ng Diyos ang ating minamahal na bansa, maging ang ating mga government officials. Tama po ba? Nabubuhay tayo sa isang mundo na humihikayat sa atin na isuot ang lumang baluti, corrupt style, or corrupt na buhay. Pilit na itinatago kung sino talaga tayo at pilitin ang iba na gawin din ito. Hallelujah! Magpasalamat po tayo sa Diyos na nagmamahal sa ating tunay na pagkatao, maging sino man tayo, at mangako sa tulong ng Diyos na isuot ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig. Nakitang-kita na nagniningning mula sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Bilang Kristiyano, i-work out po natin ito, mga minamahal. Pasiglahin ang isa't isa at patibayan ang isa't isa dahil ito ang nararapat na ginagawa ng mga nakipag-isa na kay Kristo. Amen po ba? Hallelujah! Pangatlo, put on hope and salvation as a helmet. Okay? But since we belong to the day, let us be sober, putting on faith and love as a breastplate, and the hope of salvation as a helmet. Hope means you hold to what is unseen. Hebrews chapter 11 verse 1, "Now faith is confidence in what we hope for, and assurance about what we do not see." Isa po ito ang magbibigay sa atin ng lakas, sigla at tapang sa mga huling panahon. That's why hold on to what is unseen. Hold on to God's promises, to God's word. Rejoice in spite of suffering and tribulations, knowing that God is there for us. Amen po ba? Hallelujah. He is our Emmanuel. God is with us. James chapter 1 verse 2 to 4. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Sa mga nagmumotor, napakahalaga na isuot ang helmet dahil ito ang magpro-protect sa kanila anytime, anywhere. Okay? Ang helmet ay upang protektahan ang ulo upang hindi ito masaktan. The hope of salvation o ang pag-asa ng kaligtasan bilang isang helmet ay nagpro-protektan sa isang tao at ito ang nagbibigay ng confidence sa anumang mga panganib. As believers of Christ, be sure you get the right helmet. Dahil ang helmet ng pag-asa ay pwedeng peke yan. Marami din po kasing peking helmet na binibenta. Japex, made in China. The helmet of salvation is vital. Isang mahalagang bahagi ng armor of God. That's why we must learn how the salvation offered by God functions as a helmet in our spiritual war. Okay, ganun kahalaga sa atin pagdating sa spiritual na labanan. Kapag isinuot natin ang helmet ng kaligtasan, maiwasan natin ang makasalanang pag-iisip at maunawaan kung ano ang mabuti at totoo. Kapag nakalimutan natin gawin ito, tayo ay madaling kapitan ng mga kaisipang itinatanim ng ating kaaway na posibleng ipahamak ang ating paglakad kasama si Kristo. Kaya maging alerto tayo, maging self-controlled tayo. Sinasabi ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 that salvation comes by grace through faith.
Salvation comes to us by the grace of God. Amen po ba? Ngunit ang faith ay nagbibigay daan sa atin na abutin at tanggapin ito. Hallelujah. Therefore, hold on to the truth and assurance of our salvation. Panghawakan natin ang katotohanan at katiyakan ng ating kaligtasan. Huwag tayong matakot, huwag tayong masindak. Huwag mangamba dahil sagot tayo ng ating Panginoon. Ano man mangyari sa mga huling panahon, basta manatili lang tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? We are victorious. We are more than conquerors. We are triumphant. We are overcomers. Laging sure win tayo kapag paghariin natin ang Diyos sa ating mga buhay. Tama po ba? It is clear, kapatid, na ang pag-asa ng kaligtasan ay ang kaligtasan that is yet to be obtained. Ito ang kaligtasan na itinalaga sa atin ng Diyos. Yan ang pag-asa ng kaligtasan. Sa akin pong pagkaunawa dito, iyan po ang nasa isip ni Pablo nang sabihin niyang put on the helmet of salvation. Ang ibig niyang sabihin ay helmet of the hope of salvation. Kaya pakatandaan po natin, ang kaligtasan, ito ay kinukonsider sa hinaharap. Sa ating pong pagtatapos, yamang ang huling araw ay darating at darating yan, tiyakin mo na ikaw ay nasa ilalim ng kalooban ng Diyos, nasa umbrella, nasa covering ng ating Panginoon. Ensure that you are always alert and self-controlled. Wear faith and love as your armor. Protect yourself with hope and salvation as a shield. Hallelujah. Keep watching for the return of Jesus, not just waiting for it. Live as son of light. Mamuhay ka bilang anak ng liwanag. Amen? Let's stand up that victory has already been accomplished through the work of the Lord Jesus Christ on the cross. That's why your faith, my faith, our faith is essential in the last days. No matter what, keep your faith with Christ. According to Acts chapter 11 verse 23 and 24, God urges us to remain faithful and true to the Lord with all our hearts. Cling to the promises of God for you. Kumapit ka sa mga pangako ng Diyos at panghawakan mo ang mga ito. Amen? Trust God for your victory. Huwag kang patitinag. Huwag kang matatakot. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Magpakatatag ka at tibayan mong iyong loob, kapatid. Dahil sinasabi sa iyo ng Diyos, sa anumang sitwasyon at sa anumang panahon, sasamahan kita. Hallelujah! Glory to God. I hope na kayo po ay napagpala sa mensaheng ito ng ating Panginoon. Let us pray. Heavenly Father, thank you so much for your word and your Holy Spirit, your holy presence. Hallelujah! You are the King of kings and you are the Lord of lords. You are the Alpha and Omega, the beginning and the ending, the first and the last. Go before us, O Lord. Sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang kamay, salamat dahil kami ay nilikha mo para sa natatanging layunin upang maisakatuparan ang mga plano mo sa buhay namin dito sa mundo. Tulungan mo po kami na maging asin at ilaw ng mundong ito. Anuman ang mga gawa ng dyablo, I pray, Father, give us the boldness we need to operate in the power of your Holy Spirit, to discern the lies of the enemy, and recall and remember the truths in your word. O Lord, help us to remain in you and to be faithful to you no matter what. Strengthen us, stretch out our faith, protect us from all harms, deliver us and guide us in the name of Jesus. Bless all the viewers, Lord. Grant all the desires of their hearts and their prayers. Thank you so much, Heavenly Father, Lord Jesus, Holy Spirit. We praise you and we give you all the glory and the honor. This we pray in Jesus' name. Amen.